Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na una sa lahat ay nagpapasalamat sa Diyos sa pagpapasapit sa ating lahat sa panibagong taon na ito ng 2024. Naligtas tayo sa lahat ng mga nangyari sa mga pagdiriwang ng ibang mga sumalubong sa bagong taon. Hindi tayo tinulutan ng Diyos na magkaroon ng mga pinsala sa ating mga katawan, ng aksidente na gaya po ng ikinamatay ng iba sa ating mga kababayan. At ito ay utang na loob natin sa ating Panginoon. Kaya nga, lagi tayong magpasalamat at sana po ay sa pamamagitan ng ating mga panalangin ay parating natin sa Kanya ang pagtanaw natin ng mga utang na loob sa mga nakaraang taon at sa panibagong taon na ibinibigay niya sa atin. Tunguhin na natin ang ating unang pagtalakay sa 2024 at kung inyo pong natatandaan, tumatalakay tayo rito ng paniwala ng ibang mga tao na kung magkaminsan ay wala sa Biblia, gaya po noong December 25 na sinasabi nilang Pasko. Yan po ay pasya ng emperador ng Roma na si Constantino at ng isang papa na si Pope Julius. Ngayon naman ang ating talakayin ay yung tungkol sa kung bakit ang bagong taon ay nagsisimula ng January 1 at kung sino ang maaaring masabi natin na dahilan kung bakit nagkakaroon ng selebrasyon sa sinasabing New Year o bagong taon na January 1. Ang ating pong mga pagbabatayan ay sa mga referensya sapagkat ito ang nagbibigay ng sagot sa mga katanungan natin. Gaya po sa tanong na, why does the New Year begin on January 1? Bakit ang bagong taon ay nagsisimula sa Enero 1? Dito po sa www.britannica.com merong ganitong paliwanag. The Roman Republican calendar and the Julian calendar both recognize January 1 as the beginning of the new year. Yun daw pong kalendaryo ng Roma o Roman Republican calendar at yung Julian calendar, parehong kinikilala ang Enero 1 bilang pasimula ng bagong taon. Ngayon, bukod sa Roman Republican calendar at sa Julian calendar, meron pa bang kalendaryo na kumikilala rin na ang bagong taon o New Year ay nagsisimula ng January 1 o Enero 1? Ito, basahin po natin sa Britannica pa rin, no? Pope Gregory XIII created a revised calendar that officially established January 1 as New Year's Day
in 1582. Ito raw pong si Papa Gregorio XIII, Pope Gregory XIII, ay lumikha o gumawa ng isang nirevise na kalendaryo na ito ang opisyal na nagtatag, ito ang opisyal na nagproklama sa Enero 1 bilang bagong taon. Kailan po ito ginawa ni Pope Gregory XIII? Noong taong 1582, 1582, mga kapatid. At itong ginawang revised calendar ni Pope Gregory XIII, ito yung tinatawag natin na Gregorian calendar. At ito pong kalendaryong ito hanggang ngayon, ito ang internationally recognized and accepted civil calendar. Kaya ito ang gamit natin. Kaya hindi kataka-taka yung January 1, yun ang bagong taon. Base dito sa kalendaryong ito. Bagaman, meron pang mga unang kalendaryo na pareho rin. Ang bagong taon ay nagsisimula sa January 1. Ngayon, ano pa ang katunayan na itong Gregorian calendar na bagaman maraming mababasa na ito ang internationally accepted civil calendar hanggang ngayon, hanggang sa panahon ngayon. Bakit ba nagkaganon? Eto, basahin natin. That date, yung January 1, 1582, was gradually adopted in Europe and beyond. Yung palang January 1, 1582 bilang opisyal na simula ng bagong taon, unti-unting inadapt sa Europa. Si Pope Gregory nasa Europe din yun. Papa siya ng Iglesia Katolika Romana. Hindi lamang sa Europa, maging doon sa ibayo or beyond sa Europe. Tuloy pa natin. It subsequently spread to countries without dominant Christian tradition. Hindi lamang sa Europe and beyond, kundi maging sa ibang mga bansa na walang dominant Christian traditions, lumaganap, nakarating, tinanggap, inadapt yung January 1 bilang bagong taon o bilang pasimula ng bagong taon. Kaya hanggang ngayon, hindi ba? Ang Pilipinas, isa sa mga bansa na tumanggap niyang January 1 bilang pasimula ng bagong taon. At hindi nakapagtataka, mga kapatid, kasi yung Pope Gregory nga, Iglesia Katolika Romana, Papa siya doon. Dito sa Pilipinas, 1521 pa lang, dumating na yung pananampalatayang Katolika Romano, na ang puno niyan ay yung Papa sa Roma. Kaya nung yung Papa sa Roma ay magsabi nung January 1, 1582, yun ang bagong taon, hindi katakatakang tanggapin niya ng Iglesia Katolika Romana sa Pilipinas. Kaya makikita natin yung dahilan kung bakit yung New Year January 1. Ngayon, talaga bang ipinagdiriwang yan? May selebrasyon. Sino naman ang pwede nating
mabasa sa referensya na may kagagawan niyan. No? Ito, basahin natin. The decision to celebrate the New Year on January 1 is largely attributed to Julius Caesar, the Roman dictator who reformed the ancient Roman calendar in 46 BC. Matagal na pala yung selebrasyon na yan no? Bagaman yung January 1, 1582, yon ang sinasabing opisyal na pagtatag nung Pope Gregory XIII ng January 1 bilang bagong taon. Opisyal, Pero bago pa yon, ito, si Julius Caesar, Roman dictator, siya pala yung dahilan kung bakit may selebrasyon. Sino yang si Julius Caesar? Roman dictator who reformed the ancient Roman calendar. Binasa na natin yun yung Roman Republican calendar na unang kalendaryo ng Roman Republic, ni-revise yun ni Julius Caesar noong 46 BC. Kaya Julian calendar, ibig sabihin yun ang gawa ni Julius Caesar, the Roman dictator. Noong namang 1582, ni-revise uli yan ni Pope Gregory XIII. Yung Julian calendar, kaya naging Gregorian calendar. Kasi wala na nun si Julius Caesar at saka ang makapangyarihan na nun, hindi na diktador, kundi yung sunod-sunod na mga papa sa Roma. Kaya yun ang pasya, yun ang pronouncement, yun ang in-establish nung Pope nung panahon na yun. Yun ang kumalat sa Europe and beyond at sa ibang mga bansa na walang dominant Christian traditions. Kaya naging halos pang buong sanlibutan yan kasi nga yung Gregorian calendar internationally accepted civil calendar. Natural, pag inaccept nila yon, yung kalendaryong Gregorian kasama ron yung New Year. Ang patak nun January 1. Ngayon, yung mga nakikita nating mga pag nagse-celebrate, kasi may celebration Una, sineselebrate yung pasimula ng taon. Parang yun ang ibig sabihin. Yung mga kasamang ginagawa ng tao, pag nagse-celebrate, ano ba yun? Mababasa ba natin yan? Basahin din natin, kung ano ang ginagawa. Sa Britannica pa rin, mga editors to ng Encyclopedia Britannica. Ang tanong, how is New Year's Eve celebrated? Yung bago maghating gabi. O yung bago mag-medianoche. Kasi yung medianoche, midnight ang ibig sabihin Midnight ng December 31, Tapos noon, sa ating gabi, yun na nga, New Year na, 12:01 ng midnight. Ito ang sabi, paano raw ang pagdiriwang ng New Year's Eve? How is New Year's Eve celebrated sa Britannica? Ito, New Year's Eve is celebrated by gathering with friends and family. Yung palang New Year's Eve, ang celebration nun, nag-iipon-ipon yung mga magkakaibigan at yung mga magkakamag-anak o yung mga magkakapamilya. Anong ginagawa? Popular rituals include serving food that symbolizes good fortune and making resolutions concerning what one hopes to accomplish in the next year. Pansinin natin.
Ang mga pangkaraniwan at popular na ginagawa pag nagse-celebrate ang mga pamilya at mga magkakaibigan sa New Year's Eve, nagse-share ang wika ng pagkain na bilang simbolo ng swerte, good fortune, at ito pa, making resolutions concerning what one hopes to accomplish in the new year. Yung gustong matupad ng isang taong gagawa ng New Year's resolution, no? Na kadalasan naman ay hindi natutupad kundi sablay. Pero kasama yun eh. Hindi lamang yung paggawa ng resolution, pati yung pagsablay o pagsira mismo niya nung gumawa ng resolution. Anyway, maasa naman siya doon sa panibagong New Year's celebration na naman. Ngayon, sa Wikipedia, hindi lamang pagsaserve ng pagkain at paggawa ng resolution. Meron pa ito. In many countries, sabi sa Wikipedia, New Year's Eve is celebrated with dancing, eating, drinking, singing, or lighting fireworks. Ayun. Meron pang fireworks, merong drinking. Siyempre, pag may drinking, may kantahan yan, may karaoke yan. At merong mga paputok. Pwedeng personal, yung mga nagpapaputok, kaya sila rin ang napuputukan, napuputulan ng daliri. Yung iba naman, nagiging hindi mapalad, tinatamaan ng mga ligaw na bala. Pagkatapos, yung iba, pagka siyempre may pagkain, may inumin, may mga champagne, yung mga nagbabatian. Yan yung ginagawa ng mga tao sa New Year's Eve. Ngayon, dahil nabanggit yung fireworks, nung bang 1582, January 1, pwede ba nating sabihin na meron ng mga fireworks o may mga pasabog, may mga paputok? Lumilitaw, meron na sa Europe. Eto, babasahin natin, kung bakit. Kung bakit sinabi ni Brother Ren na meron ng mga fireworks. Noong 15th century, did fireworks exist in the 1500s? Yung ba ang wikang mga paputok ay meron na nung mga 1500s o yung ika-15 siglo? Ito, basahin natin. Fireworks made their way to Europe in the 13th century. Meron na. 13th century pa pala. Meron na sa Europe. And by the 15th century, they were widely used for religious festivals and public entertainment. 15th century, laganap na ang paggamit. Pwedeng sa religious festivals, yung may kinalaman sa reliyon. At pwede rin namang public entertainment. Siguro yung mga display na para ma-entertain ang publiko. Pero pansinin natin, meron na yan. 13th century, nakarating na sa Europe. 15th century, laganap na sa Europe. Kung nakarating sa Europe ang wika, saan kaya galing? Pag ni-research natin sa Google, sa China. Before Christ pa, meron na yan. Noong panahon ng isang sinasabi nilang Song Dynasty, meron na. Pero mga pa yon, mga kumbaga crude pa yon, hindi pa yung gaya ng mga fireworks ngayon na talagang hahanga ka, bibilib ka.
magaganda, makukulay. Ngayon, saan nagsimula yung makukulay na mga fireworks na yun, o yung paputok, o yung mga pailaw? Ito, sa Europe din, mga kapatid. Anong taon? 1830s. 1830s, oh. Specifically, mga Italyano nagsimula niyan. Ito, when did modern fireworks begin? Kailan nagsimula ang mga modernong paputok, fireworks? Basahin natin, sagot, the vibrant aerial displays that impress crowds, o yung publiko ay humahanga, bumibilib. Today, were derived in the 1830s when the Italians combined metals with explosives to develop colored fireworks. Ayun. Sa Europe din, 1830s. Ang ginawa ng mga Italiano, kinumbine o pinagsama yung metals at explosives para makadevelop nung makukulay na fireworks. Kaya pag New Year's Eve, nakita nyo, talagang kahanga-hanga, ang gaganda, iba't ibang kulay, iba't ibang pakislab. Bilib talaga ang mga tao, ang publiko. Yan, sabi sa Wikipedia, kasama raw yung fireworks, pagkain, pag-inom. Yun na nga, yung mga pagkaraoke. Mga kapatid, lalo na yung mga Pilipino, kahit nga hindi New Year, mahilig sa mga kantahan. Yan po ang masasabi nating bakit January 1 ang New Year celebration o ang New Year. Yan pala ay para din nung December 25 na Christmas daw, na birthday daw ni Jesus Christ. Dito naman si Roman dictator Julius Caesar at si Pope Gregory XIII. Yung sa New Year o sa January 1 celebration. Noong 46 BC, nirevise ni Julius Caesar yung Roman Republic calendar, naging Julian calendar. Noong January 1, 1582, si Pope Gregory XIII officially in-establish niya, dineclare niya January 1, 1582, yun ang simula ng bagong taon, na yun din naman ang sinasabi sa Roman at sa Julian calendar. Bakit sabing nirevise pa ni Pope Gregory? More on sa leap year yun, mga kapatid, yung revision. Pero yung January 1 as New Year, niretain po yun. Kaya yung celebration na sinasabing attributed largely to Julius Caesar, meron din inimprove nga lang. May mga pagkain, pag medianoche, ayun. Merong kantahan, inuman, merong mga fireworks display. Na ipakita ko naman sa inyo, 1521, narito na yung Iglesia Katolika Romana. 1582, dineclare na yung January 1 as New Year. Kaya nung mga unang taon ng mga Kastila dito, Misa de Gallo pa lang parang wala pa yung January 1 ng mga celebration kasi 336 AD pa lang meron na yung sinasabing December 25 as Christmas Day daw mga kapatid. Pero lahat po ng iyan walang koneksyon sa mga pangangaral ng mga apostol, walang kinalaman ng mga alagad ni Jesus Christ, partikular ang mga apostol at ang mga unang Kristiyano. Tradisyon po ito ng Iglesia Katolika Romana at ng mga leader ng Roma nung unang panahon. Hanggang dito po at salamat po sa inyong pagsubaybay.